Ganon ang ginagawa ni VP Sara para lalo siyang, alam mo na, she's trying to court sympathy. Dahil mapalapit na nga yung impeachment trial. Hindi po ganon ang impeachment proceedings. Sagrado po ang constitutional process of impeachment na dapat wala itong puwang para sa kaguluhan, para sa chaos, para sa drama, or para sa theatrics. So ito ay seryosong usapin na susundin ang due process, susundin ang rule of law, at susundin ang mga prinsipyo na napakahalaga na nandyan sa ating saligang batas. Ano po yan? Yung katotohanan, yung katarungan, at lalong-lalo na yung pananagutan or accountability. Hindi sana ako umuo, hindi sana ako pumayag na maging part of the prosecution panel kung ang sa tingin ko ay hindi malakas ang kaso. Noon pa man, doon sa mga hearings sa House of Representatives, sa mga iba't ibang committee like the Quad Committee, the Committee on Good Government and Public Accountability. Just like you, I've been monitoring also those hearings at nakita ko na malakas at may basehan yung impeachment, yung mga articles of impeachment as forwarded or transmitted to the Senate. What about Harry Roque? Ang pinakamensahe ko lang sa kanya, bumalik na siya dito, harapin niya. Harapin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Huwag siya dapat nagtatago sa ibang bansa, o huwag siya dapat, under the yung kanyang application for asylum ay ganun na lang. Hindi siya babalik dito para harapin. May warrant of arrest na. At alam naman niya yan bilang isang abogado na there is such a principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So dapat harapin niya. Kung ang pagkaka-perceive sa akin ng mga tao ay anti-Duterte ako, ay may basehan. Yung aking pakikilaban, yung aking pagkukontra noon, nung panahon ng Duterte administration, dahil may basehan yung aking mga pagsigaw at paglaban, lalo na yung EJ case, lalo na yung summary execution na involving libo-libo nating mga kababayan na karamihan ay mga mahihirap. So it's just an exaggerated statement by VP. Ano sa tingin ko ang magandang committee that I can be a chairperson. But syempre, pag-uusapan pa yan. In fact, kaming mga opposition, kaming mga allied groups, the progressives and the liberals, plano naman talaga namin na mag-uusap kami para planuhin yung mga hakbang namin. Ngayon lang po kami nakakita ng isang ruling, ng isang desisyon na pinapabalik yung kaso, riniremand doon sa trial court, sa regional trial court, kasi hindi daw malinaw. Pero wala naman nakasabi sa CA decision na mali yung acquittal ko. Na hindi naman nakasabi na ako ay kinoconvict na, hindi ina-acquit. Walang nakasabi na ako ay ibabalik sa kulungan. At hindi ko talaga pwede yon na ibalik ako sa kulungan at i-convict ako na basta-basta na lang at magkakaroon uli ng paglilitis. Kasi talagang that is very violative of the constitutional prescription against double jeopardy. Napawalang sala na po ako, na-acquit na po ako after due proceedings, after due process. At hindi na ho pwedeng baliktarin yon. So nagtataka po kami dyan sa decision na yan ng Court of Appeals. Ang pinaka-importante para sa amin sa prosecution ay yung magpresenta ng malinaw, ng malakas na ebidensya. Kasi at the end of the day, yun naman talaga ang dapat tingnan. Kasi hindi lang yung mga senators, judges ang nandyan, hindi lang yung mga prosecutors ang nandyan, hindi lang yung official impeach or the respondent ang nandyan, kundi yung taong bayan ay manonood because it's going to be an open and public proceedings. So makikita ng taong bayan kung gaano kalakas ay yung ebidensya. So hindi pwedeng, in other words, hindi lang yung senators, judges ang maghuhusga, kundi yung taong bayan din. So I'd like to believe that the senators, judges would have to listen to the public pulse, to the public opinion bago sila magdesisyon.